So, let's continue. Sa variance ratio naman, ito, yung gagamitin natin dito ay ito. Diba meron tayo sa table na, ito. Ang gagamitin natin dito ay mean of square. Ang gagawin ay, i-divide lang natin yung 82.5 kay 16.3. So, 82.5 divided by 16.3, ang magiging sagot ay 5.06. So, by the way, yung variance ratio, ang ibig sabihin niyan, dito, i-compare natin yung mga variables ng mga population or ng mga sample, di ba meron tayong A, B, and C. Ngayon, pag-prepare natin sila para malaman natin kung ano yung comparison ng variance pagdating dun sa mga grupo na yun. So, again, dito, yung formula dito, wala kasing nakalagay siya. So, ito siya. Yung SB divided by yung DF niya, and then SSW divided by yung DF din niya. Para makuha natin si 5.06. And then dito, pagdating naman dito, yung una, meron tayong DF. So, paano siya naging 2.18? Naging 2.18 siya dahil galing siya dito. Diba kinuha natin kanina dun sa may table, yung DF ng between groups and then yung within groups. Meron tayong 2 and 18. So, ayun, nilagay lang natin siya 2 and then 18. 2.18. Tapos, etong A na yan, yung A na yan, ang ibig sabihin ng A is alpha. Yung alpha, depende yan sa given kung ano ang ipapahanap. Kasi yung alpha, ang ibig sabihin yan ay, asan yung note ko? Alpha. Wala yung sinulat ko. Yung alpha, ang ibig sabihin yan, yung level ng significance ng data, gano'n siya kahalaga, ganon. So, yung 0.05, meron tayong madalas na ginagamit. Meron tayong 1%, 5%, and 10%. In decimal point, ito yung ginagamit natin. Para sa 1%, 0.01, yung 5% is 0.05, and yung 10% ay 0.10. So, sa given natin na to, sa problem natin na to, ang gagamitin daw natin na alpha ay 0.5. So, given siya. Ngayon, since the observed value is equal to 5.06, again, itong 5.06 is the observed value or the F value. Okay, yung 5.06, which is greater than F table, is equal to 3.55. Therefore, the null hypothesis is rejected. Isa-isahin natin. Again, itong part na to ay makukuha natin dito. So, ngayon, saan nanggaling tong F tab or yung F table natin, which is 3.55. Ngayon, sa internet, pwede nating i-search yung tinatawag na T-table. Yung T-table natin ay depende sa alpha. Okay, pag hinanap mo siya sa Google, T-table alpha 0.05. So, kung ito yun, ito siya. Ayan. Ito yung example. Kung makikita natin, 0.05 kailangan yung nakalagay na alpha. Okay, so paano natin nakita yung 3.55 na value ng F-table? Yung kanina. Ang difference natin, again, is 2.18. Saan siya? Pakita ko. 2.18. Ayun. Ang difference natin is 2.18. So, ito yung titignan natin. Yung 2.18. So, saan makikita si 2.18? Ang una ay yung nandito sa taas. Ito yung DF number 1. Ay yung pababa naman, DF number 2. Yung DF number 1, ito yung nasa unahan. So, 2.18. So, dito natin kukunin si 2. Sabihin, yung magiging value natin sa F table ay manggagaling sa 2. Tapos, di ba, 2.18. Meron tayong 2. And then, hanapin natin si 18 dito sa DF number 2.
Si 18, ito, tapos yung 2 sa taas, we have 3.55. Doon mo siya makikita. Okay, so ayan, 3.55. Sa 3.55 na yan, ito siya. Sabi dito, ang F-table niya is 3.55, galing din sa may T-table na pinakita ko kanina. Sabi dito, yung observed value niya daw ay mas malaki kaysa kay F-table. Ang ibig sabihin nun, ang null hypothesis daw ay rejected. So, hindi siya okay, hindi siya valid, parang ganon. So, bakit nasabi na rejected yung null hypothesis? Kasi, kailangan yung F-table ay mas malaki kaysa sa observed value para ma-accept yung null hypothesis. Since mas malaki yung observed value kaysa kay F-table, hindi natin pwedeng i-accept yung null hypothesis, kaya siya naging rejected. So, yun yung tatandaan na kailangan mas malaki si F-table para ma-accept yung null hypothesis. Okay, and then next part, to find out where the difference lies, isa-isahin na natin siya. Meron tayong A versus B, A versus C, B versus C. First, for each group, an F ratio like the following is computed. Meron tayong formula na ginagamit. F is equal to, okay, x sub 1 minus x sub 2 squared over, etong S na yan ay mean squared for within group. Again, yung S squared na yan ay mean squared within group. Yung W ay within group. Diba meron tayong table ng between at within. Ito ay, ang kukunin nating value ay yung within. Okay. Again, mean squared of within group times n sub 1 plus n sub 2 divided by n sub 1 times n sub 2. So, saan natin kukunin yung mga data? Sa x sub 1 minus x sub 2, kinumpute natin dun sa may unang-unang given pa lang natin yung value ng mean. Ito ay mean. Ano yung mean ng x sub 1? Saan na yung papel? X sub 1. Ayun. Yung una nating, ito, x sub 1 is 11.71. Ang x sub 2 ay 15.47. So, bakit? Kasi ang uunahin natin, diba, the distributions of A and B. Magpo-focus lang tayo kay A and B. Yung x sub 1 ay A, yung x sub 2 ay B. Ito yung kanilang mean na kinuha natin dun sa unang-una pa natin na sinolve. And then, divided by yung, kukunin mo naman yung mean squared within group dun sa may table. Nakalagay doon ay 16.3. And then, n sub 1, bakit malaki na yung n dito? Diba dapat malaki, sample lang siya. Bakit siya naging population? Naging population siya kasi dalawa na lang yung pinag-uusapan natin. Kumbaga, ang binibilang na natin dito is yung population ng isang group. Ibig sabihin, nakahiwalay na yung iba. So, iisang data na lang siya. So, siya na yung whole, siya na yung population. Doon sa n natin, sa sample natin, pinalitan lang natin ng big letter n. Ang value natin is 7. Ito. Diba? Yung n sub 1 at n sub 2 ay parehas na 7. So, 7 plus 7 is equal to 14. And then, pinalitan natin to 7 times 7 is equal to 49. Is equal to, okay, kapag niran natin sa calculator, kapag niran mo siya sa may cellphone, ang gagawin mo, halimbawa, di ba yung mga decimal niya, mahaba. Para maging accurate yung solution mo, kokopyahin mo hanggang dulo kung hanggang saan yung decimal niya. Kapag meron siyang katapusan. Pero kapag tuldok-tuldok yun nasa dulo, kahit hanggang 2 decimal lang. Pero kung may katapusan siya, kopyahin mo siya hanggang dun sa may dulo. Tsaka mo siya i-add or i-minus, ganyan, para accurate. Ngayon, kapag sa calculator, pwede mo siyang i-direct kung ano yung itsura niya dito, direct na lang na ilagay sa calculator para lumabas si 2.97. Next, for ito naman, A and C.
same process, pero yung x sub 2, papalitan na natin siya ng x sub 3, which is yung mean value ng C. So, ayan, same lang din yung nasa baba. Yung within pa rin ang pinag-uusapan. So, 16.3. And then, pag niran sa calculator, we have 2.12. And then, yung last, B and C, same process pa din. We have 10.1. Okay, i-summarize yung data natin. Yung DF natin, again, is 2.18. Yung alpha natin is 0.05. And then, yung F table natin is 3.55. Ngayon, para malaman natin, ito na yung pinaka-conclusion niya, para malaman natin kung may significance ba yung mga data natin based dun sa yung kunwari A and B, B and C, A and C. Kung meron silang significant difference, para malaman natin, ito yung final na gagawin. Remember that K is the number of groups. So, ito yung pinaka niya. Ayan. Yung formula niya, K minus 1 times F table. Ang K natin, yung bilang ng group, meron tayong group A, B, and C. So, 3 minus 1 times yung value ng F table natin, which is the 3.55. 3 minus 1 is 2. 2 times 3.55 is equal to 7.1. So, ngayon, dito natin malalaman kung may significant ba or wala yung mga group natin. So, 7.5. Okay. Ang gagawin natin, kailangan mas mataas yung 7.5, yung 7.5 na to, ito yung magiging value ng observe value. Yung parang kanina, para hindi nakakalito. Ito. Yung observe value natin ay ito. F table ay 3.55. Ngayon, para malaman kung mayroon ba siyang significant or wala, kailangan mas mataas yung F table. Okay, yung A and B, ang value ng A and B, dapat para isulat natin. Yung value ng A and B or yung difference nila ay 2.97. Ang difference naman ng A and C ay 2.12. And the difference of B and C ay 10.1. Ngayon, para malaman natin kung may difference, kailangan daw, etong mga ito ay yung FOBS or yung observed value. Kailangan mas mataas daw si observed value kaysa kay ito, 7.1. Kapag mababa, ibig sabihin walang significant difference. Pagka naman mas mataas, ibig sabihin meron siyang significant difference. Ito yung pinaka-summary natin. A and B, yung kanyang observed value ay 2.97, yun nandito, 2.97, is less than 7.1. Ibig sabihin, mas mababa yung observed value kaysa kay 7.1. Ibig sabihin, there is no significant difference between A and B group. And A and C, the A and C observed value is 2.12. We have 2.12. Is less than 7.1, meaning there is no significant difference between group A and group C. Kasi mas mababa yung 2.12. Last is B and C. Yung observed value niya ay 10.1. And 10.1 is greater than 7.1. Meaning there is a significant difference between group B and C. Bakit? Kasi mas mataas si 10.1 kaysa kay 7.1. Ngayon, nakita naman natin kanina na ang sabi dito, ang hypothesis niya ay rejected. Bakit kaya i-reject? Kasi kailangan lahat ng data, lahat ng group dapat ay may significant difference. Kung wala, kahit isa lang yung nandito, rejected yung magiging result niya. Kailangan pare-parehas sila ng sinasabi. Ayun.